Kamusta po kayo mga boss idol? So, re-react ulit natin sa One News PH, uh, host, Jano Gibbs and Stanley G. Magaling yung guest nila dito. Ito yung teenager na sobrang bata pa. So, nasa ang TV, nag-teenager, and then sa ka-teenageran niya, nagtapos muna siya ng kanyang pag-aaral bago siya pinayagang magpasiksik. Pero matagal na siya kinukuha. Bata pa lang siya, hubog na yung katawan. No? Ito yung bata na talagang napansin na, uy, pwede na to. Kasi medyo talaga siya, malusog. No? At maraming humahanga. Tsaka maganda yung mukha. No? At ngayon, medyo, pala siya, wala pala siya kausap. Hindi siya yung pasosyal o isnabela. Kalog din pala to. At ito, umpisa nating panoorin, mga boss idol. Sarap nitong El Jefe fried chicken talaga, house. masarap talaga dahil Kenchi. Basta may chi, masarap. Oh. Kenchi, Stanley Chi. Masarap kakwentuhan naman, di ba? Kenchi, di ba? So wala uli si Jano Gibbs, no? Si Jojo Alihar muna uli. Bali nagiging co-host na nila ngayon yan. Kasi medyo magaling to si Jojo Alihar. Ano siya? Wela. Pang late night talaga. Siya yung nag-umpisa ng ganyan. And then, yun nga, na-guest nila Jano Gibbs yan at ni Stanley G. Parang siya, hindi ko alam kung siya yung unang-unang guest nila eh. Sa kanilang pag-host ni Stanley G at ni Jano Gibbs. Kasi sa One News PH nga pala, maraming nag-i-interview na ganyan. So maraming mga hosts, no? May babae, medyo may edad, pero magaganda yung topic nila. Ito medyo mas napili ko, i-reaction. Medyo kasi okay lang, parang kwentuhan lang, parang magtropa lang, parang nag-uusap lang nang wala sa camera. Very natural, no? So, masarap panoorin. At ayun na po, at kung bago po kayo dito sa ating channel, palambing naman po ng subscribe, like and share na rin. At ganoon din po sa One News PH, paki-subscribe sa kanilang channel para mas marami pa po silang maigis na mga ganito. Medyo maganda yung mga pag-uusap. No? Medyo nakaka-throwback tayo. Medyo madalas nilang ginigis dito yung mga 90s and late 90s, no? Kagaya nga nito ni guest nila late 90s na. Chicken. Kaya nagpapadala lagi sa atin yung El Jefe. Oo nga, ayos, El Jefe. We're very happy of your Kenchi. Di ba? Teka. Pare, tatanungin kita kasi alam mo, napapatrowback ako sa mga 90s na movies, tsaka mga 90s na kanta. Bawa, 90s? Oo, 90s. Okay. Bawa, yung paborito kong girl group, ng 90s. Akala nung iba, Spice Girls. Pero hindi. Ano ba? Viva Hot Babes. Mas spicier yan, pare. Kaysa sa Spice Babes. Spice Girls. Alam mo kasi magaling ka sa mga kantahan eh. Nagsusulat ka ng mga, kanta. Commercial jingle. Naalala ba yung, lyrics dun sa Bulaklak? Tsaka yung sa basketball. Bulaklak? Oo. Basketball? Oo. Kanta nila? Oo. Hindi ko alam mo yung basketball, hindi ba yan yung basketball? Tayo yung mag-basketball. Di yun. Ay, 70s ba yan? Ang larong usong-uso ngayon. Hindi yan. Diba hindi yan. 80s yan eh. Yung kanta na yun. Kasi ito si Jojo Alihar, 80s talaga to. Oo, iba. 90s eh. 90s na basketball, ha? Hindi ko masyadong maalala. Kasi alam mo kung bakit? Yung kinakanta ng video, ng Viva Hot Babes yun eh. Hindi ko naman pinakinggan, inanonood ko na siya. Sa iba ka nakapokus eh. Oo eh. Ang daming bola kasi nilang dala eh. Sayaw, hindi mo alam kung anong bola ang titignan mo. May dala silang bola nun eh. Parang basketball. Kaya, pero maganda yung kantang yun. Si Jojo Alihar, parang to si Idol Willie Revilla na rin. Dire-diretso, lalo na't very natural din yun si Idol Willie Revilla. May sana i-guess nila yan. Guess nila dyan yan. Medyo okay yun. Maraming viewers yun. At saka talagang masarap
nakausap yun. Parang si Willie rin itong datingan ni Jojo Alier. Medyo tinatuloy-tuloy. Ayun, sinalo lang siya ni Stanley Chi kasi medyo nilihis na ron eh. Baka masuspindi. Kaya basketball. Saka yung pelikula ng Viva Hot Babes. No. Talagang grabe yun. Pag naalala ko. Pero maganda naman pagkakagawa. Di ba? Na talagang, artistic kaya mapapaganon ka talaga eh. Alam mo yung mga kagat-labi. Minsan nga, hindi kagat-labi ginagawa ng mga iba eh. Oo eh. Pinopost nila every 5 minutes, nagsisiyan. Mabalik. Every 5 minutes, ha? Ang ginagamit, fast forward. Yung post, tapos CCR bilang. Bakit ganun, ha? Oo. Sigurado ko ba sila o grupo niya yan eh? Hindi. Ayos na rin. Pero hindi ko alam. Gusto mo Tawagan natin. Isa sa may mga kaibigan naman tayong mga Viva Hot Babes. Mo, sige. Kasi nung nakaraan, kwentuhan namin si Sherry. Si Sherry? Oo. Okay rin niya. Okay na si pero Sherry. Gusto ko yung talagang pioneer member ng Viva Hot Babes. Pioneer talaga. Oo. Kaya natin yan si Sherry. Napanood ko na yan eh. Medyo maganda. Ito, medyo mas okay talaga. Si Katya Santos, naalala mo? Oo. Katya Santos, parang siyang, alam mo yung parang wholesome. Maganda to, na-guest namin to sa kick-off party namin o Christmas party sa BGC. Shout out sa mga taga Suriso Company noon, no? Nagsara na kasi medyo na-bankrupt daw. Sayang at medyo mayaman at may pera yung talagang may-ari. Kaso, yun, yung mga nag-handle, medyo nagkanya-kanya. Wala, ganun talaga. Kaya pabagsak yung company. Sayang yun, yung company na yun. Nag-guest namin si Katya at si Maui. Sila yung talagang magkasama palagi sa ganyan. Ang ganda sa personal. Kasi itong mga mga lihitimong artista talaga yan. Hindi yan yung mga yung mga pa-audition. Hindi, yan, mga magagandang. Lalo na ang mga teenager na nagpa-sexy. Kaya mas boom sila nun. Wholesome yung itsurang ganyan, parang kay papandating, no? Parang Korean. Tapos pagdating dito, pampapa talaga. Hindi. Papaganon ka. Pagdating dito, hindi na pampagana. Pampagana. Tawagan ko. Tawagan mo na, sige. Ikaw, kaibigan mo, ha? Oo. Naman ako, very friendly, pare. Oo nga naman. Friendly na, user-friendly pa. Ba yung Jojo eh. Naman tayo eh. Hello. Hoy, nag-ring. Hey, Kat! Uy, kumusta? Hindi ako naniningil. Bakit wala naman? Inutangan ka ba? Hindi man ako inutangan. Ibang Jojo na ba? Hindi. Ako pala sinisingil. May utang pa ba ako sa'yo? Ay, tama-tama, punta ka dito, babayad na ako. Ako pala may utang. Meron lang kaming meron kaming kailangan sa'yo sana eh. Pasyal ka dito. Men's room. Ayos no? Yung mga tawagan nilang ganyan medyo natural lang no? Pakwele At saka may mga bulungan portion sila dyan, no? Maganda itong usapan na to. Medyo natural lang talaga. At saka may konting naughty na okay, pero hindi sobra. Nandun pa rin yung respect sa mga guests. Siyempre, minsan yung babae na nag-open, konting okay lang sa kanya. Kaya medyo pinapatulan lang ng konti. Pero hindi yung mismo tinitiri niya. So, iba na yun. Pangit pag gano'n. Sige. Pwede ka? Nandyan daw si Sherry sige. Thank you, Kat, ha? Si Katya Santos. Kasi nisingil, may utang kang guesting sa kanya. Ito na yun. Oo, kaya nga. Sabi ko, yung utang ko. Pero, ayun naman. Tuloy. Wow. Ayun na! Si Katya sabi ko nga sa'yo. Sakto. Hello. Hi. Hello. Hello, Kat. Katya Buti na lang padaan ako dito. Buti nga. Ay, naku naman talaga. Thank you. Thank you for your call. Masaya na may mga kalalakihan dyan, no? Ngayon pa lang gusto ko na magpasalamat sa iyo para sa mga batang 90s. Oh, batang 90s ka ba? Oo, batang 90s kami. Tumangkad kami dahil sa iyo. Marami ka man dedication sa kanya. Marami. Marami dedication.
So, Kuwela, no? Siyempre, bago man i-guess yan, nag-usap na yan, siyempre, pwede ba yung mga medyo. Kasi mahirap pag ganyang biglang babanat ka ng mga ganyang salita. Baka biglang pahiyain ka no? Lalo na, actually, hindi naman to live. Actually, live pala sila pagka every Friday to sa TV, no? Tayo ng TV, no? At saka lahat ng tao nasa social media na talaga. Kung ikaw na yung magmamantik, masusunod kung ano yung gusto mong panoorin. Okay. To you, Katya, ganun. Pero Kat, thank you for making time, ha? Yeah, thank you. Thank you din sa pag-invite ninyo. I'm so excited sa mga mapagkwentuhan natin ngayon. And you look good. Thank you. Maganda pa rin eh. Oo, grabe ko. Wala nang pinagbago, halos sabi ko sa iyo di ba? Gusto kong malaman kung totoo ba eh. Totoo nga, si Katya Santos nga. Oo, totoo. Sabi ko nga sa iyo. Walang pinagbago to si Katya. Kung ano yung itsura niya nung dati, ganun pa rin, no? So, siguro mas babagay sa kanya kung medyo magpapapayat siya ng konti. No? Lalo ngayon, medyo mas umiidad siya. Pero sa bagay, kung kunyari siguro yun At nahirapan dahil bata pa, hirap na siya magpapayat. Lalo ngayon na umiidad. Pero sana gawin niya. Kaya niya yung kahit konti lang. Mas tingin ko mas bagay at gaganda. Naman yan. Bakit dito? Tama. Oo. Kasi pagka pumapasok, totoo yun. Pagka hindi, parang gusto, ano yung sinasabi mo? Every 5 minutes magsisiyar? Parang gusto ko na magsiyar mo. Wala pang 5 minutes Parang wala pang 5 minutes. Hindi ba? Pagka talaga, matigas naman talaga. Pag hindi totoong tao. Tama. Ikaw naman. Oo nga naman. Alam mo, nakakatuwa kay Katali. Alam mo, game na game si Katya sa mga kwentuhan lang naman na yung mga nangyari dati. Pero, not too many people know, ito sa totoo lang, si Katya talaga started off as a child actress. Yes. Mga teeny bopper roles dati, di ba? Actually, ang TV, tapos okido-kido, and then parang medyo, hindi naman matagal, medyo nawawala-wala siya dahil alanganin nga ata yung edad niya, at medyo hubog na yung katawan at nauuso yung mga pa-sexy uli nun. Kung kay Jay Manalo dating guest nila, yung mga ST star. So sa kanila, hindi ko na alam kung anong tawag. Sa mga pa-sexy din yan, sila Maui Taylor, yung mga kabatch niya. Sa mga medyo pagpapasexy. Start ako, commercial muna. Mga 4 years old ako noon. Really? Yeah. Parang may nakadiscover sa aking talent agent. Tapos pinag-VTR niya ako. And then yun, isang commercial, tapos nagdire-diretso na siya. Until finally, parang nag-extra pa ako sa isang movie ni Aiza Seguera. Super Enday and the Golden Baby. Oh my God, sobrang throwback. 90s talaga. 90s yun. 90s ba yun? Si Si Miss Maricel Soriano yun. So yun, and then, I heard na merong audition for Ang TV. Okay. So yun, nag-audition ako doon. Yun. Tapos yun doon na nagdire-diretso. So I was 9 years old then. Sino ka-love team mo nun? Nung teeny bopper roles? Ay, wala namang love team nung Ang TV namin. Kasi nandun kami sa kids. Ayan. Sa bata pa na kasi mga ganun pa lang so, pero yung mga kulitan ng mga team up nung bata, sila Vandolph, yan yung mga inaano saan, si Paolo Contis. Si Paolo. Ay, naku, tama. So, pag kunyari may mag-asawa sa joke, Vandolph and Katya, mga ganon. Pinipair kayo. Pinipair kami, ganyan. Hindi ka niligawan nung nag-teenager na kayo? Well, of course, nung Ang TV days, syempre, alam mo naman makukulit yung mga batang yan. So, nag-try din naman, pero more of, lang naman yun, mga crush, ganyan. Syempre, knowing Vandolph, makulit yun di ba? Katya, mangkikis na lang bigla, yung mga ganon. Talaga? O silang Laboy 2. Kison talaga Hindi na pwedeng ngayon yung ganun talaga. Hindi na pwedeng ganun Hindi na pwedeng ganun ngayon eh. Dahil, bakit? Baka mamaya sabihin sexual harassment. Really? Wow. Iba na ngayon. Dati okay lang eh. Yeah. Walang mali siya. Walang mali siya. Kunakandong-kandong ko pa sila Paolo dati. Kasi parang mas matanda ako ng mga ilang years lang sa kanila. Ganun ba? Hindi naman ate, pero parang magkakaibigan kasi yung parents namin. So parang, alam mo yun, halika dito.
Ay, ngayon, hindi mo na pwedeng ikandong si ano. Oo, hindi na pwede. Tsaka baka hindi na magpakandong. Oo. Ako naman yung... Hindi, ikaw na lang. Tsaka ikaw na lang. Mahirap kasi pag guys ang naglambing ng ganun eh. Yeah. Pag babae ang naglambing, parang mas pwede. Nor ano lang, wala mali siya. Oo, Pero walang nakakatuwa mali siya. naman, nakita mo, nagsimula siya sa child, commercial, tapos nagpunta na siya sa... Ang TV. Yeah. Tapos nag-ano ka na, paano yung ano? Kasi ano yun eh, medyo bata-bata pa yun eh, di ba? So gradually yan. Of course, the years is molding you to where you were. Ano, paano na-transition into the Viva Kasi Hot from ang TV, okay Doki Dok. So, Kay Aga. Kay Aga. So, okay Doki Dok. Kaya magkasama pa rin kami ulit nila Paula doon. After that, parang 13 years old ako noon. So, parang nandun ako sa awkward stage na parang dalaga or bata. Hindi nila malaman. So, parang medyo na matagal nagkaroon ng project after Okay Doki Dok. So, parang naano kami na, okay, what's next? And then, surprisingly, bigla kaming kinontak ng Viva, nila Boss Vic, na parang baka gusto niyo mag-transfer sa Viva for a kontrabida role. Kontrabida role? Teka, hulaan ko. Ito ba yung Ana Karenina? Yes, yan yung Ana Karenina. Oo, telenovela. So, parang naisip naman namin, parang magandang transition yan parang biglang kontrabida to child, alam mo yun, yung parang patawa-patawa, kayo ganyan. yung parang sa mga eskwelahan, kayo yung lagi nang bubuli kay ano, diba? Oo, sila. Ang kasama ko sila Sunshine Dizon, sila Antoinette Tos, yan, kami naman yun. So, since then, nung kinuha ko ng Viva, up to now, kasi hindi Nasa ako Viva. Tuloy-tuloy Kasi pag Viva, nilalagay ka rin sa sitcom. Yes, oo. Meron kang back to school bukol nun. Oh, yes, oo. Ano, sex ko? Hindi, back to school bukol. Meron siya nun eh. Naalala ko yun. Okay. Back to school bukol, oo. Yes, ginawa pa namin yun. Oo. So, after nung sa Ana Karenina, parang may mga from time to time na ginagawa si Boss Vic na parang nasa yung lahat ng mga artists, titignan niya. Tapos titignan niya. Diretso? 15. 15? Pwede na ba nun? Okay, ibig Pa, sabihin diba? nun, 15 pa lang, ang hubog ni Katya Santos, talagang, alam mo na yon. Parang iba talaga yung panahon nun eh. No? Hindi ko nga masabi, nauubusan ako ng hangin eh. Pag ngayon mo sinabi yun, parang... So, iba hubog kasi ni Katya Santos nun eh. Bata pa lang talaga, parang foreigner, kompleto na, parang pwede na mag-asawa, gano'n. Delikado. Ganun ba? Oo, di na pwede yun. Ay, pag 15, ano? Oo, pwede. bawal na. Kasi masyado, pero nun kasi parang ang open lang. Although, syempre wala namang negative sa akin yung, syempre yun naman ang tawag dati, sexy star, bold star, whatever. Parang nakita lang niya kasi na parang, wala na akong papaayos dito parang Kumbaga, wala parang, nang dadagdagan. Parang bata pa. Nag-iisip siya bilang producer. Ganon. The business side of it. Business. Naman, okay to kasi he uso is the naman. Vic Del Rosario. Business side. Magaling yun, magaling. Bago naman niya ako nung parang na-launch na niya sila Rika, sila Joyce. So parang naghahanap na siya ng next na ilo-launch. So sabi lang namin na parang, boss, pag-graduate ko na lang, sabi ng parents ko. Kasi nga, 15 lang ako noon. So syempre, parang kakastart ko lang ng college. So, sabi ko, patapusin niyo lang ako, boss. Sige po, pag-iisipan namin, papaalam ako sa parents ko. Hindi pa immediate? Hindi pa immediate no. na gano'n? Buti pumayag ang parents mo na mag-sexy star ka. Yeah, so tinapos ko talaga yung college ko. And then right after that, naalala niya, pinatawag niya ako. Yun yung maganda, pati yung interview na to ngayon kay Katya. Kasi malalaman ng madlang tao at mga boss idol, lahat, di ba, na graduate pala to. Bago siya, nagpa-sexy. And then, ano niya yun, decision niya na yun. At hinugbi siya sa buhay. Alam niya na yung tama't mali at alam niya na yung direksyon na papupuntahan niya. At saka para hindi na rin masira yung pag-aaral niya. Kasi that time kung pumayag siya noon, 15, college, bago pa lang. Tiyak, hindi siya makakatapos noon kasi medyo pag nasa eskwelahan siya baka medyo kung ano yung pangit na sabihin sa kanya. So hanggang sa tama rin na siya mag-aaral. Maganda yung naging decision niya at saka ng mga magulang niya. Okay yan. At least artista ka,
pero graduate ka. No? Bihira kasi sa artista yung nakaka-graduate. Yung iba humahabol na. Kaya kay Satya, saludo. No? So, graduate ka na, diba? Sabi sa akin, 19 ako noon. Sabi ko, opo, boss. Oh, pwede ka na mag-sexy, sabi niya sa akin. Sabi ko, papaalam lang ako sa dad ko. And then, nagpaalam naman ako ng formal sa parents ko na ba, payag ba kayo? Magsisexy ako. So, may mga ganito. Sabi mo, dad ko, graduate ka na naman eh. So, decision mo na yan. Ayaw na namin okay din daddy mo, ha? Talagang level-headed. Yes. Anong course na kinuha mo tsaka saan ka nag-college? Nag-ano ko, business management sa International Academy of Management sa Makati. IAM. IAM, lang siya na school. Yeah, I know that school. It's a good school. Yeah, it's a management school. So, yun, business management, BSBA, business management, business administration. Pero, hindi ko naman gamit masyado. kasi nag-sexy na. So magagamit niya yan, no? Kasi ngayon, hindi na siya, kung hindi na siya magiging active or pwede niya rin namang pagsabayin yun, no? Maraming pwedeng gawin doon, no? Mag-business na siya, makakatulong yun. Wala na kayo, sexy na ako eh. After graduation, pakpak mabilis eh. Pero yung time na yun, anong ginagawa mo? Gusto ko kasi malaman ba yung habang nag-aaral siya, ano yung roles na ginagawa mo? Kasi, of course, hindi ka naman entirely huminto. So, nakikita ka pa rin, kilala ka sa school. Yeah. Yun nga, mostly kontrabida roles sa mga teleserye, ganyan, or guesting minsan. Iba-iba, but mostly kontrabida. Kasi parang namarkahan na akong kontrabida that time dahil sa Ana Karenina. So, parang halos lahat ng ginagawa kong teleserye, puro kontrabida yung ino-offer nila sa akin. Pero ako naman okay lang kasi at least hindi siya nagte-take up ng too much time sa school. And then yung school ko naman, very, flexible. So, napagsabay ng maayos. Yung uma-acting ka sa pelikula, sexy, tapos biglang nagkaroon ng Viva Hot Babes. Paano yun? Paano pinagsabay yun? Ano yun? After the movies, biglang, sige, kumanta kayo, sayaw, ganun. Hindi. Kasi yung sa Viva Hot Babes, so nag-start, parang, okay, finally, ilo-launch na nila ako kasi pumayag na nga. So, 19 ako noon, eksakto, binuo na pala ni Boss Vic yung Viva Hot Babes. So, parang siya, parang ako, si Maui and Andrea, already chosen na. Kumbaga, yung the rest of the mga girls, pina-audition nila yon. Kumbaga sila, pasok na kayo. Yes, tapos parang one day, sama-sama, wala nang, parang wala nang audition, hindi na namin nakita, parang isang araw, tinawagan kaming lahat, magkakasama na kami, kayo na yung Viva Hot Babes. Ilo-launch na namin kayo. So, ang nangyari sa akin, sabay ng launching ko ng first movie ko, yung Sukdulan, launching din ng Viva Hot Babes. So, sabay na sabay talaga. That was 2003. 2003? Wow. Babalik. Kaya mas pumutok ko si Katya Santos nun eh. Sabay yung Viva Hot Babes na nilaunch, pati yung movie niya, napasexy. Talagang, yun nga, sabi nga ni Stanley Chi, marami nagtangkara ng mga late 90s na inabot ng... Hindi ko lang kasi hindi ko alam yung lyrics ng basketball tsaka yung dance move. Paano ba yung ginagawa nyo? Sa basketball? Yung basketball. Paano nga yung basketball? Paano nga yung lyrics? Kasi yun dapat talaga magaling kang mag-shoot. Kasi nga, di ba, mayroon na shoot bago dribble o dribble muna? I-shoot mo na ang ball. Siya. Sabi mo kasi, hindi mo maintindihan yung lyrics eh. Hindi mo napapansin. Papansin mo na lang yung sayaw at saka yung sila. Pwedeng isa pa, parang nagre-request ako. Dapat tatayo kayo tapos sasabihin. Pwede. Kasi parang nagre-request yung mga shoot ka talaga. So dapat. Sabi naman kasi ito si Katya, parang sarap magtinola ngayon. Pag kinakanta mo to, siguraduhin mo na magaling ka rin talaga mag-shoot, ha? Sige. Sige, 1, 2, 3. I-shoot mo na ang ball. Yun, may chug-chug. Chug-chug. Napasobra ko ng Basketball. Ang sarap-sarap mag-basketball. Ang lapad ng court. Ang linis ng court, ang luwang ng ring ng basketball. Pwedeng mag-dribble bago ka mag-shoot. Pwedeng shoot sabay dribble. Di mo alam, Hindi mo alam. Hindi alam talaga kasi
80s to eh, that's entertainment. Iba yung alam niyang basketball na kanta eh. Hindi lang makakonsentrate. Talagang... Hindi kasi naman ang ganda eh. Even the way she sang it, di ba? Ang ganda eh, no? Parang alam mo yung, andun yung sexiness, pero respectable. Kasi marami na namang nainggit sa atin, Jo. May paano natin yun. Kasi hanggang ngayon sinasayaw pa talaga namin at kinakanta namin yun. Alam Pag nag-show kami. Alam mo ba, nagkasabay tayo ilang beses ako nag-host ng event. Talaga? Diba? Tapos natin, Viva Hotmix. Tapos andyan na sila Katso. Mga ganun-ganun. Diba? Nakatingin ka sa bulaklak na nasa costume nila. Talagang gusto mong amuyin yung halimuyak ng bulaklak. Ay, bulaklak pa. Diba? Tamo naka-standing na tayo. Oo nga, upo na tayo. Talaga naman, mapapatayo ka pag pag kausap mo si Katya, mapapatayo ka talaga. Diba? May mga ka ba? Yung pictorial ng mga kalendaryo? Meron. Uy, meron. Yes, of course. Dami. Meron akong ginawa na, nag-calendar girl kasi ako for Tanduay. 2004. So, yun. Yun yung isa. And then, marami kaming mga sarili naming magazine. Meron kaming isang talagang limited edition na magazine na ginawa, yung Hot Stuff. Which talaga we went all the way. Really? Naalala ko yun. Naalala ko yun. So, limited lang kasi yung pagbenta nun. So, talaga kung sino yung may mga copy, wala na. Yun na talaga yun. And yung Hot Stuff, no? Parang alam ko, Hot Stuff muna bago naglabas yung Epic. Hot Stuff muna yung mga or sabay ba ata? Parang alam ko mas putok yung Hot Stuff mo. Parang ilang thousands lang yun. Tapos hindi na talaga ulit. Wala akong kopya nun. Wala akong kopya nun, dinownload ko. Talaga meron. Downloadable? Meron dati. Nata-download dyan dati. Ayun. So yung Hot Stuff, maganda yun. Kasi yun eh. Well, of course, some say, syempre, yung iba, hindi nila Pero kami, as yung mga nag-post doon, we think, parang... It's artistic. Yes, oo. Kahit naman sabihin nila na artistic. Meron yun. Meron yun. Naalala ko na. Meron ako noon, may kopya. Hindi lang ako meron noon. I think, ibang bisina yata namin meron. Meron ka bang parang pinainahan sa katawan mo? Before, nung time na gagawin ko yung Keka, meron akong, kasi ang director nun si Direk War. So, sabi niya, kasi kailangan medyo ka dito, parang fit na kasi bugbugan siya, ganyan. Sabi niya, palay po ka kay mami. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, sponsor, sige. Ako kasi nung bata ako, parang, ewan ko, parang, sige, go. Fight lang ako ng fight. Subuhan mo yan. Sige, gawin ko yan. So, parang isa ata ako sa first na actress na pumayag na i-feature yung paglipo. Kasi sa akin naman parang, ang laki na matitipid ko doon. Siyempre, nung time na yun, diba? X-Deal. Tapos si Dr. Bello yan, diba? Sabi niya, parang may transition daw yung body ko doon sa Keka. So sabi ko, sige tira, palaypo tayo. Tsaka mas maganda mas matindi ang dating mo na, ano nangyari sa'yo? Hindi. Natural to, binawasan nga eh. Diba? Binawasan nga. Hindi yung tipo mo, miski sa mga lalaki, papadagdag pa. Para kailangan, tama na. Mas maganda yung binabawasan mo. Ibig sabihin, kemala na. Kasi I think I'm always that, big girl. Parang, alam nyo na malaman, diba? Parang, so, ever since, yan na talaga yung, parang, naging, hindi na nawawala palagi sa mga sinasabi ng tao. Alaman, ganyan. Tapos parang ako, Oo nga, ito si Katya Santos, mga boss idol, parang hindi natin to nakita na payat eh. Kahit nung bata siya, medyo chubby na siya eh. Parang ganito pa rin nga itsura niya tumaas lang. So, hindi rin nagbago na sabihin natin tumanda na. So, kasi medyo magirindi sa pera to. At may kaya rin yung pamilya niya. Kaya hindi rin nasasalat sa buhay. Marami pa rin opera. Bilang artista, syempre alagaan mo yung sarili. Pero tingin ko mas okay sa kanya kung medyo magpa-isip siya ng konti. Tapos maiwan yung asset niya. Siguro mas okay. Mas okay.
okay, sige, try natin yung lipo para at least, kasi kahit naman ilipo ka, hindi ka naman papayat na sobrang payat. So at least parang natotone lang nila yung katawan mo. So up until now, sabi ko, bakit ba ako nagsistruggle dun sa thought na yun? Which in fact, yun naman yung naging way para maging mag-sexy ako, diba? So siguro, depende sa lalaki kung anong hilig nila nung time na lumabas yung Viva Hot Babes. Kasi iba-iba talaga yung characters namin. Pero ito, para malaman din ng mga nanonood sa atin, Stan. Ito, ewan ko lang if you share the same sentiment, Sa amin, yung mga tunay na lalaki, ang gusto namin yung malaman. O yun yung mga may nahiya pagyakap mo, ganun. Talagang alam mong babae. Hindi yung mga payat-payat. Kaya huwag kayo maniniwala yung mga sinasabi nila. Medyo tama rin to si Hindi naman masyadong mataba. Kasi parang pangit na Parang nakakatanda na tingnan. Chubby, bilugan. Siguro yung bilugan mas okay. Ganun. Kaya nga yung mga Latina, yung mga Mexicana, mga Brazilian, ganun. Kita mo yung mga katawan nila, laki ng pat nila. Sexy. Mga hot tignan. So, ayun lang. So, medyo tama rin naman. Kung may slim na payat, kasi wala nang mahawakan. Lumayaya. Kailangan ng gano'n. Wala. Hindi. Ang gusto ng mga lalaki talaga, yung mga babae na kayo nanonood, ang gusto namin yung mga malalaman. Malaman. Ang tatawag yun na, you have fats all in the right places. Yung mga parang mga parang voluptuous. Pero, eto, may itatanong ako, pero wag mo muna sagutin. Sige. Paano mo nalalabanan yung mga indecent proposals? Kasi nung time ng Viva Hot Babes, I'm sure marami nag-o-offer sa'yo. Pero bago mo sagutin yan, magbabalik ang men's room. Wow. Kasi ayusin yung lapel niya. Ay, ganun ba? Ayusin daw yung lapel niya. Ayaw mo ba ayusin? Pwede nga ako mag-ayos niyan. Gusto mo, mag-away pa tayo para mag-ayos. Gusto mo ako mag-ayos niyan. Anong gagamitin? Kamay o bibig? Talaga to si Jojo Alian. Minsan din nakaka-frame Parang si Idol Willie Rebilla rin to Halos kabatch din to ni Willie Rebilla Si Jojo Alian. Ay, depende kay Katya. Depende. Mapag-uusapan natin. Meron, kita mo, wholesome, tsaka kita mo. Mamaya pag-uusapan natin yan. Kung wala sana to, pwede pala. Di ba? Ba't parang hindi pumapasok yung... Ano bang lapel? Hindi, paki-ayos na lang daw. Ayan. Okay na. Sige. Mukhang sinadya pa ng mga staff para kasi alam sa nakalagay kasi yung lapel Sige, ayos na. Okay na sa inyo. Parang di pa ata atang galawin. Hindi, actually gusto ko lang silipin kung tama. Kung okay na, pero mukhang okay naman okay naman na, ayos na. Okay na. Parang yung lapel Ayun nga yung lapel lang, ayos naman, ayos na ayos. So yung mga, yung talaga, hindi kasi pwede naman yung tignan kasi nilabas ko naman Ganun ba? Ayan. Hindi, joke lang. Cowboy din to si Katya pala, Ayos din pala siya. Kasi kung titignan may itsura, mga suplado na parang mahirap magsalita ng below the belt. Pero yan naman, bago mag-start yan, pag-usapan nila Katya, ilang ba sa'yo? Pero sabi, sige, okay lang. Siyempre, depende na lang. Dahil ito nga si Stanley Chi, medyo okay yan. Medyo si Jojo Aleria, medyo nadadala pa Pero okay din naman. Yung ganun lang din talaga siya. Yung natural. Sa tanong kanina, paano mo nilalabanan yung mga indecent proposals nung araw? Well, syempre, nung before, sobra na yung mga, of course, lagi kang na-judge na ganun talaga di ba? Parang akala nila, dahil ginagawa ng iba, ginagawa mo rin, di ba? So wala naman akong, I have nothing against to those ladies who've done that. Yeah. Because, of course, I respect naman kung ano yung pinagdadaanan nyo sa buhay. They really need it, diba? Yeah. It's just that maybe that time, siguro thankful ako that maayos, hindi naman hindi maayos yung family lang, na supported ako ng family ko, and naging maganda naman yung kumbaga nasa maayos naman yung pamilya ko. So, hindi ko kinailangan ng ganon to support myself. Alam mo yun, hindi ako nasilaw sa mga ganong bagay. But of course, tama. Kasi yung mga ibang babae na siguro pumapatol sa mga indecent
medyo siyempre, kinakapos talaga sa buhay. Pamilya, so isipin nga naman yun. One night stand lang, saglitan lang. Siya ng milyo. So siguro ako naging babae at may mga ganung offer. Depende rin na medyo okay naman katayuan ng buhay niyo. Pero pass. Pero hindi natin masisi yung mga babae na talagang pera din ang nagtulak sa kanila. Kaya meron silang mga proposal na ganyan kasi iniisip. Gusto kaya pinasok yung ganyan. Hindi naman lahat, kagaya nga ni Katya. Si Katya medyo parang karir ang kailangan. Saka yung mga ginagawa niya naman, yung mga kagaya ng mga sexy ngayon, sa kanila may mga story talaga. Gagandang istorya, o may mga leading man, kilala, ganun ba? So medyo standard naman din talaga. Of course, hindi mo maiiwasan. So, ang lagi kong ginagawa, pag merong mga gustong makipag-meet sa akin, yung minsan namimilit talaga. So, sinasama... Talagang hindi na nila... Sige na, babayaran ka naman talaga. Date lang naman, walang something. Magde-dinner lang kayo. Walang something. Oo, babayaran. Walang something. Sabi ko, sigurado ka ba dyan? Baka mamaya, ayoko, kailangan kasama ka. Kung yung mga friendly date na parang dahil gusto ko lang makilala, fan mo, o sige, okay lang. Pero dapat may kasama ako. Kaya friends ko, ganyan. Sama mga barkada ko para isipin na lang nila daddy ko yun. Kung sino yung kasama namin. So ito dati through text tsaka tawag, no? Siyempre may mga tao. Tsaka may mga gawbo. Oo, may mga gano'n. Nakakainis ka usap. Mga intercessor. Siyempre may porsyento yun, no? Gawbo nga eh. Baliktarin lang natin yun. Alam niyo na po yun. Boss Idol. So, siyempre, may mga, yun nga, kikita. At parang sales din yan. At mamimilit. Malaki porsyento nun. Lalo na yung mga ganituhang kalidad. Kaya ang mga bayaran dyan, Sorry. Sabihin na nga natin, may nagbubugaw-bugaw. Oo, may mga gano'n na gustong kumita. Kaya lang nga, parang sinasabi ng test, ikaw, bahala ka na, ikaw na makipagsabi, ganun bahala na ako, hindi. Kailangan, bago pa lang, sabihin mo na walang kahit na ano, kasi wala talaga siyang mapapala sa akin. Sabi ko, kung gusto lang niya ako makilala, sige, pagbibigyan ko siya. For the, sige, kung fan talaga siya, kung ano man. Pero hanggang doon lang tayo. Tapos ang nangyayari kasi, kunyari, nandun na kayo. Nandun na kami, may mga kasama naman ako, mga friends, di ba? So, syempre, dapat nasa public, di ba? Para wala siyang magawa talaga. Tapos makakwentuhan mo, tapos pinupoko opo, ganon, tapos opo sir, ganyan, ganon ang way ko, hanggang sa magiging friend. Naging barkada mo na. Oo, ano ko siya, nalilihis ko to maging kaibigan ko talaga. So, meron ako isang experience na ganyan, nakakatuwa siya talaga. Share ko lang, kasi funny story to. Muslim siya. So, from Marawi. So, baka kilala ko yun. So, simpleng tao lang naman siya na yumaman, ganyan. Tapos, na-meet niya yung friend ko na parang, sige na, fan mo talaga siya. So, ang mga idol niya ako, si Aramin. So, alam mo na yung budugis. Ganon yung gusto. Sabi ko, sige, sabi niya, mabait lang to. Talagang, walang kahit na gusto ka lang makilala. Sabi ko, sige, okay, kita natin tita, ganyan. So, nakilala ko siya. Okay naman, talagang mabait naman yung tao, di bodyguard pa nga. Tapos, pag nakikipagkita siya, aware din siya dun sa ayaw din niya ng pinagtitinginan. So, gusto niya, kunyari, pili siya ng restaurant, yung mga fine dining na walang tao. Mga tago. At saka nakikipagkita siya, laging kasama din yung friend ko. Hindi niya ako tinatawagan na maganda yung intention niya. Marespeto siya. Kasi, sinasabi na doon nga ako nagkaroon ng sa mga Muslim kasi okay pala sila. They go to the proper channel. Hindi sila bastos. Tapos talagang fan, gano'n. So naging close kasi naging friend na tawagan namin, friend, ganyan. So may mga times lang na kapag nalalasing siya, yung talagang friend, baka naman friend. Sige na, pagbigyan mo na ako, friend. Lumalabas na yung May alak na sa katawan, no? Kapag may alak, may balak. Ano yun, no? Friend. Hindi friend. Friend. Pagbigyan mo na ako, friend. Ay lasing. Ganito, 3 million.
1 day, sabi ko sa akin. Yun ang pinakamataas na. Wow. Iba yung pinakamataas. Taas yun. 1 day, no? 3 million. Deal or no deal. Grabe kung kapos ka sa pera, no? Deal yun. 3 million, no? 1 day lang. Yung iba nga dyan, di ba? Wala pang 100,000, 1 week eh. Mga escort, no? Kaya mga ordinary na Japanese, American, o kung ano man lagi na. Tapos maghahanap ng kabugaw, yun nga, yung hahanap sila ng babae na gano'n. Kano lang din tapos sagot na. Parang isipin ng mga teacher, bumibig sila, nagburakay lang. No? Pero syempre, gamitin ka lang hanggat kasama mo. Ganun, totoo yun. Ginagawa talaga ng maraming teenager na syempre medyo squat. Kaya lang, sexy. Pero kung mga ganito kalidad, ganun ang presyo talaga. Medyo milyones. Mga ganun. Mataas na, ano? Oo, parang siya na yung nag-offer ng gano'n. 90s to, 90s. 3 million, ha? 1 day lang daw, 1 day. Spend time together, tas bala. As in, Ay, sabi ko, friend, no, ikaw naman, no. Wala na tayo. Ikaw naman ano na tayo, di na tayo talo, iba na lang. Sabi ko, excite yan, hanap na lang tayo ng mga pumpayag sa ganyan. Kaibigan na lang tayo. Kilala mo na yung boyfriend ko gagano'n ko siya. Sabi niya, sige. Tapos maya, friend, ano na lang kaya? 1 million, 3 hours. Ano ba yan? Pababa ng pababa. Sabi ko, friend. Dapat sila mo, 3 million na nga. Hindi kasi binabawasan niya ng oras. Diba? So sa matalino din binabawasan din ng ano. Parang hindi siya lasing nung kausap mo Oo, tama. Hindi lasing. Naglalasing-lasingan lang yun. So, pero at least maganda rin yung mood niya. Kinaibigan niya. At gano'n naman talaga eh. Kung medyo nakikita ng babae na talagang wala kang mali siya sa kanya. So, talagang sasama sa'yo. Wala sa'yo. Parang kakain. So, ganyan yan. Pero kung unahan mo siya na parang medyo Oo, tapos sabi ko, friend, hindi talaga, hindi ko kaya eh. Sabi ko, tsaka, may asawa ka na, sabi ko, sabagay, marami silang asawa. Tsaka, sabi ko, lasing ka lang. Pag di ka lasing, makakalimutan mo na agad. Tapos, sige, last na, friend. 1 minute, 1 million. Pahit ka na, 1 minute na lang. 1 minute na lang daw. Grabe, 1 minute, 1 million. No? Mayaman at saka talagang gustong-gusto siya. Ayun, siguro, matikman, ganun. Buti na lang, that time nun, si Katya medyo maganda rin siguro yung isalap yung pamilya niya. Hindi, syempre, pinapos yun. 1 minute na lang daw nahalikan kami. Sabi ko, hindi kaya makipaghalik sa loob. Ikaw naman, dapat hindi naman mo na lang. Parang 1 minute, sige 1 minute, mamahalikan lang. Oh my gosh, hindi ko kaya. Kasi sabihin niya, lasing siya nakalimutan yung pinag-usapan niya. Hindi ko kaya, alam mo. Iniisip ko kung tinignan ko yung mukha, parang hindi ko kaya. Ganun ba? Ay, talagang. Grabe si Katya, medyo naging totoo. Siguro yung lalaki, mapira. Pero mas marami pa yung makapahig na magagandang babae. Lalo ngayon, sabi sa Viva Max lang Diba? Magano bang yun? Offer na gano'n? Patos yun. Diba? Hindi ko naman nila lahat. Pero sigurado may magagrab. Magkaiba, hindi naman sa pag-aano, talagang hindi ko kaya. Kumbaga parang hindi mo siya type kahit na naging friends na kayo. Hindi mo pa rin siya type. As in friends lang talaga. Hindi talaga. Ano lang kami. Friendship lang talaga kami. Parang ganon. So, naging friend ko naman siya talaga. Up to hanggang nung bago na yung Marawi. May contact kami. Tapos kinikita ko siya as a friend talaga. Naging close kami. Hanggang sa nawala na rin yung niya. Parang
siguro, sige na nga, magkaibigan na nga lang tayo, hindi na kita kukulitin. So, sabi ko, pag iba na lang, ako na lang maglalakad sa'yo ng ibang babae. So, mahilig lang naman siya, karaoke, tapos gusto lang niya may nakikitang maganda. O, so, invite kami mga hot babes na lang lagi magkakasama. Oo, gusto lang naman sila, fan lang naman siya dahil syempre from province. Girlfriend sa mga hot babes. Oh, wala. Ano na lang, parang naging friends din kaming lahat sa kanya. Sabi ko, pakisamahan nyo na lang, inom lang naman tayo, hayaan nyo na, natutuwa lang naman siya kasi parang taga-province, di ba? So speaking about friends, sino ang mga naging jowa o boyfriend mo na artista na hindi na ibalita? Ibubulong mo sa amin ngayon yan. Wala akong naging jowa na artista. Model. Okay. Model? Wala din. Influencer, mga ganun. Wala. Musician. Musician. Oo. Politiko meron. Politiko wala eh. Musician. Kasi mahilig ako sa banda dati. So, dahil wala nung 90s. Uso yung mga Yan. Sino? So may nakadate ako dati nung bata ako. Ayan. Bulong ko sa inyo. Sige, bulong mo sa amin. Kasi ayoko kasi may asawa na siya eh. Sige. Okay lang. Really? Mahilig nga yun. No. Mahilig yun sa artista. Talaga? Oo. Mahilig yun. So, bata pa ako nun. Parang mga ilang taon lang ako nun. Siguro, matagal din kayo? Hindi Or talaga date lang. Date. Oo, date lang. Pero matinik talaga to eh. Mahilig sa artista to. Talaga? Sino kaya yung banda na yun, no? Late 90s? Sino kaya na? Walang hint eh. Walang clue. Meron pang isa. Sino pa? Sino? Musician pa rin. Musician rin? Oo. Nyo? Well, sige. Hindi, no? Sa ano? Okay. Okay. Kung Okay. kilala nyo. So nakikita nyo yung look, yung talagang kasi may something lang sa akin yung mga musikero. Yung mga parang Which brings me to this, anong type mo talaga? Oo. Well, napansin ko lang kasi parang pag nakita mo agad na parang na-attract ako sa talent kasi before, nung bata ako. So parang, galing kumanta, banda, ganyan. Na-attract ako. And then, yung personality nila na parang, yung talent talaga, it's the talent. Parang cool na Yeah. di ba? Lalo na pag napanood mo sila on stage. Mga comedian, ayaw mo? wow! Natawa ka agad Tayo tayong banda, pare. Para tayong banda. Ano mo magandang pangalan ng banda pang comedy, pare, no? Isip na tayo yan, no? Iniisip ko kung meron ba akong nakadate na comedian. Meron ba nanligaw sa'yo comedian? Meron ba? Wala. Comedian. Or host. Comedian, host, writer, mga ganyan. Mga ganyan. Nung bata ako, comedian, wala ata Kasi, siguro natatawa lang talaga kami. Ganon, hindi na na-friend zone eh. Pag comedian, na-friend zone. Yan, mahirap pagka nagpapatawa ka lagi. Pag nagpapatawa, minsan ang nangyayari sa babae, hindi namin alam kung nagpapatawa ba kayo. Siyempre, hindi na namin ma-distinguish kung type nyo ba kami o nagpapatawa lang kayo. So, pero maganda sa comedian kasi dapat, ikaw naman pare, alam mo mas matanda naman ako sa'yo. Ang gagawin mo, you seize the moment. Alam mo yung tipong ganyan, ba tipong, pag tao niya ganyan, sabihin ka, sorry, hindi na ako nagpapatawa. Ba't parang natawa pa rin siya? Ba't parang nasatawa siya? Pero alam mo, maganda yung line na yun. Nakukuha ko sa ganun dati. Kita mo? Ba talaga eh? Effective yan. Effective ba? Alam mo, mas maganda pag comedian ng kadate mo. Kasi pag basketball player, bobolahin ka. Oo nga. Pag musikero, totorototing ka. Pag comedian, pasasayahin ka. Oo, di ba? Actually, isa naman sa mga nakasama ko din talaga, yung mga naging boyfriend ko before. Parang mostly naman sa kanila, comedians, yung personality nila nagpapatawa palagi. Kasi fun kasama, di ba? Wala lang talagang naging wala lang talaga akong nakadate na comedian. Tignan ko mamaya, baka may maisip ako. May naligaw ba sa'yong politician? Marami. Meron sigurado, kilala ko yung mga ibulong mo sa amin. Ibulong mo sa amin. Sige. Sige. Marami yan. Yung isang pinaka-latest? Makulit. Yung pinaka-makulit. Talaga? Talaga? Parang di ako naniniwala. Oo. Hindi,
Parang hindi ako naniniwala. Kinuha pa nga niya akong Ako medyo, parang kilala ko na rin kung sino. Matinik talaga yan. Leading lady kasi... Tapos may kissing scene? Talaga niya talaga, ano? May kissing scene. So, syempre, wala akong choice, diba? Very low-key kasi siya, kaya parang nagulat ako eh. Pero yun, naging barkada din. Yun ang maganda. So, ko talaga, natatransition ko na, galing naman, ano? Oo, hindi ko rin alam bakit. Parang na-segue ko sa gano'n. Yung barkada niya, hindi ka niligawan. Parang syempre, respect nila yun parang doon. mas notorious yung mga tropa niya eh. Yung ibang grupo diba? niya. Oo, pero hindi. Syempre, siguro giveaway sila. Parang sinabi niya, parang binakuran na. Oy, si Katya, huwag niyong pormahan na. Akin na yan. So, may diba? gano'n. So, syempre, may mangingilag ka ang kay Pedro. Unless share tayo. Hindi pwede. Diba? Hindi, kasi sharing, nandun na eh. Sa Facebook, nagsishare. Diba? Hindi, diba? Basketball player, may nanligaw sa'yo? Wala. Kasi basketball player, hindi ako mahilig tumambay sa mga tambayan nila or manood ng basketball. So, wala akong nakilala masyado na basketball player na local sa atin. So, wala. Hindi ako Pero nung gimmick days natin, kasi alam ko nakikita-kita tayo sa mga disco, mga mid-90s yan eh, di ba? To the early Do you drink? Yeah, You do, no? I do. Kasi ilang beses tayo, alam ko mga lasing-lasingan eh. Grabe, kasi sinasamahan nga niya yung kaibigan niya, lasing na yung kaibigan niya sa hindi pa eh. Oo. Well, siguro yan yung isa sa mga talent namin ng Hot Babes. Malakas kami uminom. Kasi marami talagang times na, kunyari, may show kami. So, let's say, Cebu, ganyan. Masarap pa inuman, no? Viva Hot Babes, no? Medyo budget din dapat kayo doon kasi hindi basta inom lang yan. May mga halos private room. Ganun, no? And then, swerte na lang kayo, parang friends na inuman. So, yun nga, sasabihin ni Katya dito, pakinggan natin. Of course, hindi naman mawawala dun sa mga iba. No, baka pwede naman na let's have a drink after the show, pasyal namin kayo. So kami parang niisip namin na baka lasingin tayo nitong mga to. Kailangan malakas tayong uminom. So, malakas naman talaga uminom lahat. Meron lang mga ilan na mahina. So ang ginagawa namin nila Maui, kasi isa kami sa mga malalakas kami dalawa ni Maui. So, lasing ka na? Ganun, lasing ka na ba? Di pa, okay pa. Lasing na ako Sige, ako nang bahala siya. So, may saluhan kami ganun. Pagka lasing na ako, hindi na siya masyadong iinom. Pag lasing na siya, kokontrol na ako. May saluhan na. Para naka-look out ako sa mga kasama ko. Kasi, medyo praning din ako dati na parang ayoko may mangyari na maano kami, ganyan, diba? Tapos, so, tama talaga. Kasi, yun nga, pag may alak, may balak. So, totoo naman yan, lalo na pag, ganyan, mahirap. Buti ganun ang mindset ni Katya, no? At least, magiging safe sila. Kasing babae talaga, kasing. Tapos pag kasing na, hindi na alam yun. Hindi na kaya yung sarili, although alam pa rin yung ginagawa. Hindi na kaya yung sarili. Tapos ang nangyayari naman talaga, dahil nga nasasabayan naman namin sila, nalalasing, sila talaga yung nalalasing yung mga kasama namin. Kasi, let's say, I drink beer. Red Horse ako eh. Red Horse, ha? Oo, pero yun lang, hindi na ako hahalo ng iba. So, kasi ganyan, yung pag may magpipilit sa'yong uminom, dati kasi, di ba, pupilitin ka ng mga lalaki. May mga style ba kayo na parang, yung pandaraya na, kunyari, uminom pero tinapon niyo yung alak? Ako may style ako. Paano style nun? So, tequila shot, di ba? So, yung mga first few shot, inumin ko yun kasi gusto ko naman malasing, di ba? Pero pag medyo nakakarami na ako, hindi ako tatagal nito, baka kung anong mangyari. Saka, ayoko magkalat, ayoko yung feeling na susuka ka, ganyan. So, para lang walang, siguro yung mga ganun-ganon. So, pag meron akong iced tea or coke na mga kalahati yun, yun kunyari chaser ko. So, pag shot,
inom, pero dinudura ko dun. Sige, so sa'yo naman yun. So, kunyari, ininom ko siya, pero sa akin naman yun, so kung may makain doon. So, magtataka sila, ba't parang punong-puno yung iced tea mo? Ang dami ng iced tea. Hindi na mabawasan yung iced tea. Madagdagan pa. Sorry na lang kung may makiinom doon sa sa chaser ko. Aba, hindi. Baka nga yung ibang nakakita doon, parang niluluwa doon sa parang painom mo ng iced tea mo. Parang, di ba yung Jojo Aliar talaga natural eh. Pag yung Muslim na kaibigan mo nun, parang pwede mo kayo sa iced tea mo. Doon man lang. So yun, tapos water therapy. Para talagang water down. Yung pagpapasexy noon tsaka ngayon, malaking difference eh. Yeah. Pwede bang ikaw magbigay ng nung pagkakaiba noon tsaka ngayon? At sino yung mga nakikita mong pwedeng sumunod sa mga yapak mo? Wow. Diba? Siguro yung malaking difference from before to now, isang factor yung kasi yung kung saan pinapalabas yung mga movies namin. Before kasi cinema siya. So may restrictions, 'di ba? Maraming limitations, may required lang na may rules 'di ba? O kailangan hanggang dito lang yung pwedeng ipakita. So na-edit out talaga yung mga ibang So kami, pag gumagawa kami ng movie, hanggang doon lang talaga yung ginagawa namin. Plus nasa contract talaga, ito lang gagawin ko ito lang, 5 love scenes lang, or ganyan, isang frontal nudity, contract yun. Tapos, may nakabantay sa set, na parang kung sakaling pilitin ng director, hindi, nasa contract mag-step up yung wala sa contract. So, both parties agreed yun. And then, syempre, dadaan pa ng MTRCB yun, maki-edit out pa yung iba. So, talagang less is more yung mapapanood mo. That's why parang very quality talaga, diba? Kumbaga parang, maganda talaga yung pagkakagawa. Compared to now, alam ko naman maganda pa rin naman yung pagkakagawa ngayon. It's just that, dahil sobra lang daming exposure, nagiging, parang, hindi siya, parang nawawala na yung excitement ba, yung quality nung, yung katawan ng babae na sana dapat isang beses mo lang makita para you want more, diba? Yeah, less is more. It doesn't leave anything for the imagination. Exactly. So ngayon parang, todo hubad na lang. Why? Because it's online platform So walang rules, walang pumaharang. That's why, hindi. So ngayon, ang requirements ngayon, kailangan bigyan niyo ako ng ganito karaming love scenes, ganito karaming nudity. Ganun na siya. Compared before, limitado. Kasi nung araw pagka sila Katya, babasain mo lang ng tubig. Tapos nag-aaway na sila, di ba? Away na kayo habang basa yun. Yes, alam mo yan, habang di mo na pinakinggan yung away nila. Bakatan lang, ganyan lang. Bakit ganun? Pero ang ganda. Type na type mong nakita yun. So ang sexy, pero ngayon, yan na, nandyan na, nakalantad na lahat. So parang, tapos next scene, ganun na naman. Next scene, eto na naman. Tapos both male and female talagang nagpap. So, syempre, parang minsan, may umay factor, di ba? Ayun, tapos nawawala yung... Anong umay yan? Yung may, oh my God! Di ba yan? May ganon, tsaka yung, oh my. Gano'n yun talaga. Parang kailangan mo na talaga ng atsara or something. Yung parang masakit na yung ulo mo sa lahat ng nakikita. Nakakaano na parang, shucks, ang dami nito. Parang hindi na tama. May ganon. Tapos, yung isa pa, parang hindi na nagkakaroon ng quality yung acting. Kasi importante na lang. Marunong, okay ka magubad, o go. Parang nagiging gano'n na eh. So, nawala yung value, yung quality, yung art ng movie, wala. At yun nga, yung passion and art. Parang, punta na sa porn. Essence nung sexy. So, yung pagiging actress, no? Yeah, pagiging actress. Kasi sa amin naman nun, talagang yung story, meron naman. Yun dapat yung may story. So, medyo laliman mo ng konti yung pagpapasexy, pero yung story, mas laliman mo. Ganda yun. Parang tabu na yun. Talagang nandun yung story. Yung ngayon kasi, of course may story, pero waiting lahat na. Tsaka naman ang director mo nun, si Quark. Di ba? Yeah, Quark, sila Direk, Mac Alejandro. Yan yung mga director niyo eh. Just yung mga love team naman namin, yung mga leading man naman namin, ako Raymond Bagatsing yung first love, leading man na sobrang professional na aalagaan ka talaga sa scene. Kasi, syempre, it's actually parang doing it already eh. It's just that,
doon lang hindi. Pero parang kailangan mapaniwala mo yung tao na talagang ginagawa nyo. Diba? So, kailangan kayong dalawa, may rapport kayo, meron maalaga yung kapartner mo para hindi ka na momolestya or na diba? Tsaka you're in the moment. Yeah. Yun nakaka-capture nila, diba? And Raymond was one of the actors na talagang I respect too much because talagang ikaw na yung mahihiya sa sobrang professional. Galing. Alam mo yung before mag-scene, nagsha-shower, yung magaling talaga yun, Raymond Bagatchin. Itsura doon, lalaki talaga. Professional. Makikita mo naman, sa tindig lang tsaka yung pagkilos, tsaka may utak din kasi. Kaya may mania. Oh my God, ang bango. Pero syempre, ako rin naman, ako na parang freshen up, tapos mouthwash, lahat ng, kasi syempre, diba, respect mo sa co-actor mo yun That's right. May mga iba kasi na hindi ginagawa. Talaga? So may mga naka-eksena akong gano'n. Meron? Sino? Bulong mo sa amin. Ewan ko kung kilala niyo pero... Yun? Really? Hindi talaga niya mukha naman talagang medyo... Di ba naririnig sa mga? Hindi. Pinapatay nila. Medyo hindi naman not for anything else. Medyo mukhang hindi talaga hygienic naman. Madirty. Baka parang Matthew McConaughey yung ginagawa niya. Para ha? Alam mo yun, yung parang minsan nahiya na, yung parang sinabi ko na kasi nahihirapan. Ang hirap makipag-eksena dahil syempre ang dami yung love scene. Ano yung mabaho sa kanya? Lahat. Pati katawan, pati bibig. So parang hirap na hirap ako. Kasi syempre, akit babaring kayo dyan, di ba? So, sinasabi ko dun sa, kinausap ko yung EP namin, tapos kinausap yung manager na, baka pwedeng, maligo man lang. Yung not in a way na ma-offend. So, ang ginawa, kaya, love scene na kayo, binibigyan na kami mouthwash kaming dalawa. So, parang pati ako kasali. Para walang hindi para offensive. Para hindi ma-offend. Ayoko rin naman maka-offend. Pero, ang hirap din yun para sa akin na, diba, parang... Yung plaster nyo dati, tsaka ngayon, anong difference? Di ba? Mas madaling matanggal yung dati. Yung plaster ngayon, hindi sila nagpa-plaster. Talaga? Ayaw, yung mga ang daming artistang babae na hindi ko kailangan mag-plaster. Talaga? Yes. Sino sa mga bago? Ganun sila katatapang. Di pwedeng lumusot. Pwede. Sino yung mga hindi nagpa-plaster? Ibulong mo sa akin. Para papanoorin namin mamaya. Teka, sino ba tong lalaki? Isang lalaki? Hindi ko alam kung kilala niyo Lalaki. Babae. Walang Sa babae, ang isang narinig ko ano man pangalan nito? Kasi hindi ko naman sila masyadong... Manonood na tayo mamaya. Mamaya bubulong ko i-search ko yung pangalan niya kung anong pangalan ng hindi nagpa-plaster na yan. Kasi madami silang matapang. Ang dami yata yung Viva Max na ang dami ng pelikula doon. Actually, ito to be very So yung Viva Max, ang dami kasing lumalabas dyan ng mga bagong mga porn star. Although, yung sexy, hindi takot magkupad, talagang wala ng acting. Para kasi yung Viva Max, doon siya papunta. Hindi kagaya ng mga movie at yung panahon nila Katya at saka nila Maui Taylor, ng mga sexy star lang. No? So, yung ngayon kasi mas matindi, papunta siya sa porn. No? Alam naman natin, kahit yung sa scandal lang na ginagawa, sa YouTube, ina-upload pa sa Facebook. Alam naman natin yun na kanila lang yun, sinasadya nila yun, tapos pinupost nila. So parang doon na yung level, ganun nakatindi ngayon. Kaya yung mga Max, yung kabataan yun, talagang palaban na. Gaya nga ng kinikneto dito, kahit ni Katya Santos. Ganun sila ngayon matatapang talaga dahil iba yung henerasyon nila. Hindi ko pa nasilip Hindi ko pa nasilip kung yung meron si Katya doon, ngayon pa lang siguro. Kasi silip mo, no? Sabi ni Boss Vic, kasi dati may ino-offer siya, mag-sexy nga ako ulit. Parang sabi ko, okay naman ako, kaya lang, if gagawin ko siya ulit, at my age now, kailangan,
sa cinema mo ipalabas yan, huwag sa online. Masyadong maliit yun para... tama. That's just my take on, di ba? Kung babalik ako ulit para magpakita, palabas mo sa big cinema. Which brings me to my most important question before we kasi talagang eto kumikinang yung engagement bro. Congratulations to you. Thank you. You're engaged and you have one kid already, di ba? Na your second bout na ha. Yeah, second. With the get. Kumusta siya dito? Meron na pala itong anak si Katya Santos. No? So, naalagaan niya pa rin yung katawan niya kasi medyo mas lalaki siya doon. So yan, napigilan niya pa yung tuluyang paglaki. Hindi na lang kasi mawawalan talaga siya ng career. Dahil lalaki talaga siya ng gusto. Dati na siya. And then, swerte siya. Congrats din sa kanya dahil natagpuan niya yung the one niya ngayon. Sana, yan na yung last. Para happy man. With all of these things, hindi naman siya, how does he feel? No, kasi yung partner ko ngayon, way back when I was 21, boyfriend ko na siya, naghiwalay kami. So that's her story, that's her love story. Naghiwalay kami for 7 years, nagkaasawa ako, nagkaanak ako, nahiwalay ako sa asawa, nagkabalikan kami. Reunited. Reunited. Para may kakilala akong ganyan, no? Taking year. Wala siyang naging asawa, wala rin siya. Sabihin, hindi ka makakalimutan. Ganun kalupit ang Katya, no? Hindi mo matalagang, I gotcha. Talagang minarkahan ko na hindi mo makakalimutan. Hindi mo ako makakalimutan. Hindi mo talaga ako makakalimutan. Anong ginawa mo? Ba't di ka nakalimutan? Anong ginawa mo? Diba? Bakit di ka makakalimutan? Meron ka pang pwedeng i-share na hindi makakalimutan na pwede mong gawin. Well, may matutunan ito naman yung wholesome na bakit? Well, siguro talagang one great love niya ako. Ganon din ako sa kanya, kaya kami nagkabalikan, no? Pero during our 5 years, kasi yung ugali ko, hindi kasi ako yung tipo ng girlfriend na babawal. Hindi ako matawag. Di ba ayaw ng lalaki yung makulit yung Yan, medyo dapat ganyan din yung mga babae. So, kayo po focus yan pag yung tiwala lang, no? Kasi ikaw naman talaga mahal yan. No? Mapatingin man yan, nagkatingin na lang yun. Or salita, or pagka voice talk, talagang payabangan yan. Yan talaga mga lalaki. Pero hanggang doon na lang yun. So, dapat may tiwala talaga sa ating partner niya. Mga ganun. Kumbaga, I always give him his boys' night out. Because I want also my time. Maalaga ka ba? Maalaga ako. Mas, kasi ako, masikaso ako sobra sa lalaki. Tapos, especially now na magkasama kami, so talagang parang, na talaga. So talagang pinagsisilbihan mo talaga. I think ang babae naman, hindi mo na yan kailangan sabihin. If you are providing well and maayos ang lalaki sa'yo, ang babae kusa magsisilbihan sa'yo kahit hindi mo yan hingin. That's true. I agree. Meron na yan sabi nga lang nila, di ba, ang woman now is the women is all about love. Yeah. The men is all about respect. Yes. If you bring them together, yun ang naramdaman ng lalaki, hindi kayo magkakano. Lalong mas masarap ang inyong labing-labing. Alam mo, Jojo, Katya, ang sabi nila, the secret to good and long marriage is daw. Kasi huwag pag-aawayan yung pera tsaka yung sex. Yun. Kaya minsan yung mga lalaki sinasabi, ikaw nang bahala sa pera. Kami na bahala sa sex. Kaya hindi na nag-aaway. That's right. Gano'n naman yung ginawa sa akin ngayon. Pinamabayan naman niya sa akin yung pera niya. Pero sa sex, partner pa rin kami. Pwede ba naman na wala kang gagawin? Okay din to si Katya talagang natural lang kasi nasa men's room diba? At saka alam mo naman yung mga usapan lalaki. Palaging may kahalong green jokes yan. Lalo na pag ganyang yung nagpa-sexy dati at cover lima. Pero hanggang doon lang yun. Lalo na kung mga ganitong edad. Parang pampasaya lang ba? Tsaka parang hindi na kayo mga bata at innocent.
Meron That's naman. right, Hindi, tsaka Diba? dapat you should meet halfway. Halfway, Oo. oo. I mean, lahat naman tayo adult dito. So, Oo. it's a partnership yan. That's Hindi right. pwedeng lalaki lang magtatrabaho. Oo. Dapat Diba? work din ng babae, di ba? Oo. For Kailangan long ano last- ano yan dapat may communication kayo, may connection kayo. Yes. Oo. Oo. Ano nga daw yan horizontal lips and vertical lips, dapat nakakausap mo pareho. Oo. Bago mag-bolt in. Bago Loko talaga to si Jojo Alier. No? Talagang yung horizontal dip siya basta yun na yun. Alam mo na yun. basketball. Oo, basketball. Bago mag-basketball, Oo. di ba? Kailangan alam mo na kung paano mo pipitasin ang bulaklak. Yan. Yan. Oo, bakla. Kasi, Yan ang sinasabi Katya, may ko. mga upcoming shows ka ba? Yes, na oo. gusto mo i-promote? Yes, well, actually, meron akong 2 movie coming up. Yung isa is Sunny. It's a Korean adaptation. Hindi ko pa alam kung kailan siya ipapalabas, but kasama ko po dito sila Miss Dina Morales, Angela Durian. So ito siya parang reminiscing ng yung mga dating child stars. So kami kay Sunshine Dizon, kami magkakasama, galing, Candy Pangilinan and Tanya Garcia. So kami yung mga present. So merong mas batang version namin kunwari. So yun, Sunny. And then I have one more, I think sa Netflix siya papalabas. Ito talaga, Korean movie. Nakapag-partner sila with Viva. So, kumuha sila ng mga local actors. So, isa ako doon, nag-cameo. And then, si Jeric Reval, Choco Diaz, sila Yasi Pressman. So, it's a Korean movie. Ang title niya, The Guardian. Sa Netflix po siya ipapalabas. Galing, Wow, So, nice. on social media, meron ka? Yes, of course. yeah. Yung social media, just look for, sa Instagram po is Simply Katya. Simply Katya. And then my Facebook page is Katya Santos. And then my TikTok is Simply Katya. And my YouTube channel is Simply Katya Santos. Oh. Ano ginagawa mo Basta sa yun lang. TikTok? Sumasayaw ka rin? Actually, alam mo, ngayon lang ako naging visible sa social media. Kasi before, hindi talaga ako mahilig mag-phone at pareho mag-social tayo. media. Pareho tayo. So wala akong kaalam-alam until nito lang na parang sige na nga, ayusin na natin yan lahat. Kasi syempre meron din income, ganyan. Paano ba yan? Nagpaturo ako. So ngayon lang ako naging visible sa TikTok. So konti pa lang yung followers ko. Sa Facebook naman, nagpo-post na ako ngayon ng mga content. So tinry ko na rin. Kasi you have to adapt the That's right, content. that's right. Yeah. Hindi pwedeng hindi Kailangan Tama, mapag-iiwanan ka pagka ganyan hanggang sa mawala na yung pangalan mo, hindi ka na makatandaan, makilala, o makalimutan ka na. So wala na yung career mo, wala na yung income na pwede mong kitain pa or offer. Tama yun. Dapat ganun din ginagawa ng mga ibang artist. Nag-a-adapt sila, ina-adapt nila, or inaalam nila, inaaral nila kung ano yung mga... Ay sabay sila na sa agos ng buhay, lalo na sila, mga artista sila, mas mabilis silang sumikat dahil kilala na sila. No? Kaya ka mag-YouTube channel, ayan, TikTok. So, yun yung mga ginagawa rin talaga ng mga artist. So, yun nga lang, medyo matatanda, nagagawa yun. O yung mga medyo ganyang edad pa, kayang-kaya pa. Kahit na sila Maricel Soriano, Snoopy Sir, may mga YouTube channel na talagang kita mo, boom. At talagang ginagawa lang nila, kapwa-artista So, ayun, malaking income din sa kanila yan. Ayun lang, patuloy ko kasabay na. tayo sa kanila. Sa TikTok, ang ginagawa ko hindi. Ang mga pinupost ko, usually, random quotes, mga inspirational message or mga advices in life. Yung mga biglaan lang na naisip. Parang magsasalita ka, ganyan. Yes, ganun. Paano sample ng mga inspirational? Or ganyan, parang, let's say, naisip ko lang, kagabi pala kasi ang sama ng nararamdaman ko. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na kung may nararamdaman kayong pain, ito yung quote na nakatulong sa akin maka-get over dun sa problema ko. Use your pain as a fuel to your journey. Ganun lang. Galing, Tapos bye. Tapos bukas ulit. Alam ko maraming nahihirapan ngayon. Medyo may pinag-aralan kasi kaya yung mga ganyang ginagawa niya. Professional na yan tapos ng pag-aaral, college, at maganda yung ginawa ni Katya, no? Nagtapos siya ng college bago siya magpa-sales. So nag-artista man siya, bata, nagamit din niya yun. Na-enjoy niya rin, no? Hindi yung makagaya ng ibang artista na kumita na, hindi na nag-aral, hanggang sa pinamad na. No? Sa kanya hindi, maganda, meron siyang degree.
malaos man siya, pwede niyang gamitin yung course niya. Lalo't may budget siya, pwede siya mag-business at marami pa siyang pwedeng pasukan. So, maganda talaga study first talaga mo. Lalo na sa mga bagong artist. O sa mga Viva Max naman, gawin lang nilang stepping stone. Kaya na sinasabi ni Katya, huwag lang palaging kung matapang ka maghupad o kung nandun ka sa level na sumasabay kayo, galingan mo sa pag-acting. Para meron ka man doon, may acting ka pa. Kung may mas sigit sa iyong itsura, mas tatagal ka sa industry. Paikisa. Yun ang dapat yun. Mainit or baka may pinoproblema kayo, I just want you to know that if you're having a bad day, it's just a bad day. It's not a bad life. Mga ganon. Galing. For reals. Mas gusto ko na lang yung inspirational. Parang feeling ko yun yung market na gusto kong makuha. Gusto ko ma-transition yung Facebook page ko na maging ganon. Kasi 80% lalaki eh. So syempre, pag nagpo-post ako, yung mga comments, ganun pa rin Siyempre gusto ko na kunin yung family, yung women, yung mga ganyan. Because now you have one kid already also, di ba? Akala ko yung pain, pag sa pain, dalo ka ng toothache drops na parang sa ngipin. Iba naman yung ngipin, no? Sorry, may pasok lang. Actually, kaya sinusuporta ka. Nagtatawa pa ng konti si Jojo Alier Pero pain, parang ganun eh. Kailan din, siguro iba hindi na-get. Na makalalakihan. Kasi gumagawa rin sila ng family. Tama. Yun, diba? Hindi naman yan yung pamilya rito, pamilya ron. Yun naman, kung ano-ano pinamimili, ha? Hindi. Natutuwa naman ako na nakakatulong ako sa kanila. Nakakatulong ka talaga. Tsaka inspiration yan. That's one way of sharing my di ba? Para pag nakita ka nila, tapos nakita nila asawa mo na, hindi siya, at least meron ako. Use your pain daw. Use your pain. Use your pain. Pero Katya, maraming salamat. Nag-guest ka sa amin dito sa men's room. Yes, thank you. Sana maulit, ha? Oo nga kwentuhan lang. Salamat din, ha? Thank you. And thank you also, Katya. Yung secret natin, ha? Sa atin lang. Atin na lang yun. Ay, sa atin lang yun. Hindi nga nila alam, eh. Kahit na yung message nila ako, wala. Hindi ko sasabihin. Hindi ko sasabihin. Sure, ha? Parang wala akong tiwala. Hindi. Basta, alam nyo naman, every Friday, 9 p.m. sa 1. Okay, hanggang dito na lang, mga boss idol. Medyo mahaba yung usapan nila pero hindi nakakainip, no? Kasi medyo natural, wala, at kami rin tayong nalaman kay Katya at saka yung mga usapan nila, may konting green jokes, no? So, sa edad nila, wala na yun. Mga matured na yung mga yan. Wala namang ataing bastos. Pag sa naughty lang na patawa at game naman yung guest nila. At yun lang, happy lang, no? Kaya nga sabi palagi ni Tio Paeng, life is short, be happy, and world peace. Masaya lang dapat, no? Maraming salamat po sa mga nag-subscribe, no? God bless you po.